ako nag-suicide. So, that time, somebody approached me. Sabi niya, "Ma'am, kailangan ko ba ng tulong?" Tinignan ko siya. But I'm shocked. Kasi, pagtingin ko siya, yayamanin, stock na ka ang pag-ano ko sa high society. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, nandito siya. Siya ang anghel na binigay ng Lord para makilala ko ang product ito. Mga kingdom. Then, through the support, si Ma'am Junlin, pagdating ko dito, October 10, ng hapon sila ko, gabi na that time. Sabi na, invite ka namin. Bukas kasi may doktor daw, si Dr. So I can listen sa mga advice niya at saka yung about sa product. Then, nang gabing noon, sabi ko, "Ma'am, I don't like to go because wala akong pambili." Sabi niya, "Punta ka lang." So, sa madaling salita, pumunta ako. First time kong natik dito, thank you so much. Ang una kasi dito, nagbara ang dugo. Nung nag-CT scan ko, maraming nakita doon, nagbara. Then, pag-inom ko, ang effect diretso. Uminit, Makati, namula ko. Only sakit ko ang effect ko. Then, after a few minutes, nawala siya. So ngayon, sabi ko nga sa isip ko, baka ito na ang way na mamatay na ako kasi hindi ko maintindihan nararamdaman ko. Yes, I'm ready. I surrender to God already. Then, sila ang anghel sa buhay ko. Sunday, kasi October 11 nandito ako. First time. Pagka Sunday, October 12, si Ma'am Junlin nakipagkita sa akin. Aywan ko bakit maganan loob niya sa akin na I'm hopeless. Then, binigyan niya ako ng product. Ang pag-inom ko ng product is already 12 days already. Then, noong last week, na-constipate ako. 5 days, hindi ako makapupo. Noong 3rd day, bumili ako ng papaya, bumili ako ng gamot. But still, lumaki na yung tiyan ko. Then, hindi ko na alam anong nararamdaman ko. Ang pawis, grabe ang pawis ko. Matagal ako sa kubeta. Then, walang-wala. So ito si Ma'am, palaging nag-follow up sa akin. Sinabi ko, ito ang problema ko, hindi ako makabawas. Then, Friday, sabi niya, inom ka ito, ganun. So, gabi ng umaga, gabi ng Friday, kinabukasan, Saturday, puno ang inidoro, nakabawas ako. Kaya, ito ang ko, mahirap magsinungaling. Kasi I'm ready to go. Surrender ko ng buhay. Kaya, wala akong karapatan magsinungaling sa totoo kong damdamin. So again, yun ang nangyari sa akin 5 days. Lupit ako, hindi ako parang, hindi ko na maintindihan. But, yun nga, ang advice. Inom ako, yun ang dahilan. Siguro yung muscle ko naging flexible, yung parang rubber. Kaya lumabas talaga. Ay, nag-gloves na ako, pero ito abnormal to. Hindi ko hanggang ngayon. Pero medyo mataas ko na. Tapos, nakahawak ka na ng microphone na before hindi ka nakahawak. yes, at hindi ako makasulat. Hindi ako makasulat, Tamar. Everything, pag mga office, ito lang ang Tamar. Kasi ito talaga, hindi ito, uy, ako na, ito lang. So, thank you so much. I'm very, very grateful na inapos mo ako kahit nag-hesitate ako kasi mukhang mayaman ka talaga that time. Parang thank you, ma'am. And also, kasi homeless ako. Dito ako sa kanya nakatira ngayon. Kasi real talk tayo. Pag mabait ka, because noon, na hindi pa ako na-stroke, I forget to love myself.
Punta kami sa kulungan, dumadalaw kasi maraming Pilipina. Sa ibang bansa ako nasto. Siguro kung dito ako sa Pilipinas, patay na ako. Money ang God sa Pilipinas. 80% ng population sa Pilipinas, pera ang basehan. Dito ko naramdaman sa Pilipinas ang discrimination sa sarili kong bansa. Sa ibang bansa, buhayin ka. Pero dito sa Pilipinas, sorry my words, papatayin ka. OFW ang backbone ng Pilipinas. But ang experience ko sa UWA, ang ambulance ang sundo sa akin sa airport, parang purlon. Ito ang katotohanan, isip ko lang. Kasi, gaya ng sabi ko, very difficult na magsisinungaling ka na malapit na ako mamatay. Pero, I hope and believe and pray na itong product natin dito, siguro, makabalik sa Again, ma'am, thank you so much. God bless.